Isang mapagpalang araw sa lahat. Ako ay si Binibining Forming C. Uwera, ang inyong likod ngayong araw. Mula noon hanggang ngayon ay nakikita natin ang mga pelikulang Pinoy at teleserye bilang isang kwento. Ngunit hindi lang ito isang kwento, kundi kwento ng ating pagiging Filipino. Kaya naman, samahan niyo kung tuklasin ang kahulugan, kahalagahan, at mga halimbawa ng pelikulang Pinoy at teleserye. Simulan natin sa pelikulang Pinoy. Parte na ng buhay ng pamilyang Pilipino, libangan at the same time lundangan ng karunungan ang pelikulang Pinoy. Kaya rin siguro naging popular ito dahil may nakikita tayong mga larawan, may musika, at syempre kinapupulutan ito ng mga mahalagang aral. Halimbawa ng pelikulang Pinoy ang Hello Love Again na pinagbibidahan ni Alden Richards at Catherine Bernardo. Ito ay sa direksyon ni Cathy Garcia Molina. Itong kwento na ito ay tungkol sa muling pag-cruise ng landas ni Ethan at Joy sa Canada. Pangalawang halimbawa naman ng pelikulang Pinoy ang Seven Sundays, isang pelikulang Pilipino na ipinabas noong taong 2017. Ang kwento nito ay umiikot sa isang pamilyang Balbuena na muling nagsama-sama matapos nang malaman na kailang ama ay may taning na sa buhay. At anong nga ba ang teleserye? Ang teleserye ay naipalabas sa primetime hapon 5 araw sa isang linggo. Nakakaakit sila ng malawak na madla na tumatawid sa mga linya ng edad at kasarian. Halimbawa nito ay ang Can't Buy Me Love na ipinalabas noong taong 2023 na pinagbibidahan na Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Ito ay kwento ni Bengo at Caroline Chu kung saan si Bengo ay isang mahirap na street vendor at si Caroline Chu ay isang mayamang film Chinese. Ngayon, ang susunod ay The Killer Bride. Ito ay isang sikat na Philippine drama series na ipinalabas noong taong 2019. Ang kwento ay umiikot sa dalawang pamilyang may matagal ng alitan, ang pamilyang De La Torre at De La Cuesta. Ngayon, dumako naman tayo sa mga nangungunang pelikulang Pinoy at teleserye ngayong ika-21 siglo. Una na ang Hello Love Again. Sa pelikulang Pinoy, ito ay isang sequel ng hit movie na Hello Love Goodbye noong taong 2019 na pinagbibidahan ni Catherine Bernardo at Alden Richards. Dahil sa tapuntay ng unang pelikula na Hello Love Goodbye, maraming tagahanga ang nag-abang sa pagpapatuloy ng love story ni Ethan at Joy. Kaya ito ay tinaguri ang the highest grossing Filipino film of all time. Pangalawa naman ay ang pelikulang Rewind na ipinalabas noong taong 2023 na pinagbibidahan ni Dingdong Dantes at Marian Rivera. Ang pelikulang ito ay tungkol sa isang lalaking may pagkakataong bumalik sa nakaraan upang itama ang kanyang pagkakamali sa kanyang pamilya. At ang pangatlo ay ang Hello Love Goodbye. Ito yung karugtong ng Hello Love Again na ipinalabas noong taong 2019. Ipinakita rito ang realidad ng buhay ng mga OFW sa Hong Kong, lalo na ang mga domestic helpers. Ngayon, dumako naman tayo sa nangungunang teleseryeng Pinoy ngayong ika-21 siglo. Una ay ang Batang Quiapo na nagsimula noong taong 2023 hanggang sa kasalukuyan. Nagpapakita ito ng aksyon, drama at mga isyong panlipunan na may kaugnayan sa totoong buhay, lalo na sa mga nakatira sa Maynila. Ang pagsasama ng comedy at action ay nagbibigay ng kakaibang timpla na kinagiliwan ng masa. Pangalawa naman ay ang Maria Clara at Ibarra. Ito ay palabas ng GMA. Ipinakita dito ang kasaysayan sa pamamagitan ng isang isekai or time travel na konsepto kung saan ang modernong estudyante na si Clay ay napunta sa mundo ng mga akda ni Jose Rizal. At ang panghuli naman ay ang teleseryeng White Flower na ipinalabas noong taong 2019
hanggang 2018. Ang teleserye ay tumatalakay sa korupsyon, abuso, sa kapangyarihan at paghihiganti, kaya maraming Pilipino ang nakarelate sa kwentong ito. Dumako naman tayo sa kahalagahan ng pelikulang Pinoy at teleserye. Una, pagpapahayag ng kultura at identidad. Ito ay nagiging paraan upang ipasa o ipakita sa mundo ang ating mga tradisyon at pananaw sa susunod na henerasyon. Pangalawa, pagbibigay inspirasyon at aral. Ito ay nagbibigay din sa moral na kalinisan at responsibilidad sa pagiging magulang at nagbibigay ng inspirasyon sa ating mga Pilipino. Pangatlo, pang-aliw at pagsasama-sama ng pamilya. Nagiging tulay din ito upang talakayin ang mahalagang issue tulad ng pamilya, relasyon at lipunan. Pang-apat, epekto sa ekonomiya at industriya. Ang kasikatan ng pelikulang Pinoy at teleserye sa lokal at international na merkado ay nagdadala ng kita sa bansa at nagpapalaganap ng kulturang Pilipino sa mundo. Pang-lima, pagpapalaganap ng wikang Pilipino sa iba pang dialekto. Naipakita rin ang iba't ibang dialekto tulad ng Bisaya, Ilocano, Hiligaynon na nagbibigay ng pagkakakilanlan sa bawat rehiyon. 6. Pagtuturo ng mahahalagang halaga at pagpapahalaga. Pinapahalagahan ang pagpapatawad, pagtutulungan at sakripisyo sa maraming teleserye at pelikula. Pang-7. Pagtatag ng malalim na emosyonal na koneksyon. Ang drama at emosyon sa mga teleserye ay nagbibigay ng aliw at inspirasyon sa mga manonood, lalo na sa mga may pinagdaraanan sa buhay. Pang-8. Pagtutulak sa industriya ng malikhaing sining at teknolohiya. Tumutulong ito sa pagsulong ng mas modernong produksyon at paglikha ng dekalidad na likhang sining. Pang-9. Pagtutulay ng kultura sa Pilipinas sa buong mundo. Maraming Filipino films at teleserye ang sumisikat sa international films festivals at streaming platforms na nagpapakita ng husay ng mga Pilipino. Pang-10. Pagtulong sa mental at emotional na kalusugan. Ang mga nakakatawang sitcoms, nakaka-inspire na drama ay maaaring makatulong sa ating emotional na kalusugan. 11. Pagtuturo ng kasaysayan at pagpapahalaga sa nakaraan. Sa pamamagitan ng pelikulang Pinoy teleserye, inipapakita dito ang ating mga kasaysayan at mga pagpapahalaga sa mga naganap sa nakaraan. 12. Pagsusulong ng social awareness at pagbabago. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng kamalayan ng mga manonood upang maging mas aktibo sa mga isyong panlipunan at magsulong ng positibong pagbabago. At 13. Pagsusulong ng gawaing makabayan at patriotismo. Sa pamamagitan ng pelikulang Pinoy at teleserye, naipapakita ang importansya ng pagkikiisa, kasaysayan at kultura ng Pilipinas sa pagpapanday ng isang mas matibay na bansa. Sa kabuuan, ang pelikulang Pinoy at teleserye ay hindi lamang libangan, kundi mahalagang paraan ng edukasyon, inspirasyon, at pagpapahalaga sa ating kulturang Pilipino. Hanggang sa muli, samahan ninyo akong maglakbay sa hiwaga ng pelikulang Pinoy at teleserye. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood.